makakagain kami ng ideas kung ano na yung researches na na-develop nun and ano pa yung wala. Kasi for example, in our part, kailangan unique yung study namin. Maganda yon para may idea na kami kung ano na yung nagawa. At least makapag-generate kami ng new ideas kung ano yung pwede pa namin. But once you commercialize this, bebenta to, we will be millionaire after ilang years lang. Tapos, yan, pag nireview kasi yan, check yung, of course, yung cost, at saka yung usage. The developers of the University of the Assumption Sinensa Library Online Research Center were able to manage to seek for the help of two participants to execute the application development testing via simulation. One is a student from the School of Arts and Sciences under the Bachelor of Science in Psychology, a former student leader from the Psychology Society, and a campus journalist being the current editor-in-chief of the University of the Assumption official student publication, Regina. He is Rosel Enzo Hernandez. On the other hand, the second participant is a college professor of social sciences courses and the director of the University of the Assumption Libraries. He is Mr. Roylin Joel Calilo. Through this material, the said testing has been successfully done and the STEAM participants were able to raise their feedbacks and suggestions for the future of this application. Yung aim naman nito, it's good, tapos yung benefits niya is for all naman, especially let's say for fourth year students na mag-thesis or individuals who are just conducting their researches sa mga programs nila. Then I feel like since abstract yung as of the moment abstract yung nakalagay, then sabi na in the future lalagay niyo of course pati na yung mga concepts. Maganda din siguro na kasama din yung mga ibang necessary appendices nila para makakita din ng sample ng individuals. Ayos naman yung user interface niya. Then yun, pero siguro pwede kayong mag-add pa ng iba, like back button, ganyan, if ever. And then, organized actually. Na maganda na per department siya since pinaka-aim, let's say for example, as a psych student, nakikita ko yung mga previous sa mga department namin and makakagain kami ng ideas kung ano na yung researches na na-develop nun and ano pa yung wala. Kasi for example, in our part, kailangan unique yung study namin. So maganda yon para may idea na kami kung ano na yung nagawa. At least makapag-generate kami ng new ideas kung ano yung pwede pa namin. And then okay din na may access kami sa ibang departments kasi somehow we could connect our research, let's say sa ibang innovations ng department and makapag-gather kami ng ideas sa mga concepts na provide nila kaya sa mga na yung mga naging recommendations na nabigyan nila and even yung mga related literature pwede namin ma-access sa kanila na wala sa amin, for example. Madali yung pag-log in na walang mga complications. In terms sa navigation, parang kulang siya ng yung instructions on how to navigate the platform. Parang halimbawa, yung pagka-login mo kasi, usually dapat meron siyang description na parang welcome to the UA Online Academic Resource Center. Tapos parang
para meron siyang annotation na what information resources are contained in the app. Kaya kagaya dito, yung sa search, let's say, I don't know kung ano yung term doon eh. Yung most searched. Kapag kasi nag-type ka ng letter E, lalabas yung mga titles, lahat na mayroong E, di ba? Kapag nag-type ka ng management, since walang title na naka-upload on management, hindi mag-a-appear. So, okay yun. Kasi, sa library kasi may tinatawag na ano eh, yung high precision, low recall, high precision. Ibig sabihin, nag-type ka ng E, so high recall sila. Lahat ng mga titles na ng letter E, mare-recall ng app. Pero kapag masyadong marami, yung let's say nasa 100,000, hindi pwedeng nag-type ka ng E, lalabas lahat yung 100,000 na titles. Kasi nga, you are violating the principle of low precision. Ibig sabihin, hindi precise yung search results. Oo. So dapat, kapag letter A siya, hindi lalabas lahat ng mga mayroong A. Para precise yung hinahanap sa app. Sa ngayon, okay lang naman siya kasi nga, 2 lang, 3, 10, okay lang yun. Hindi ko alam kung kaya ding i-integrate sa app yung ma-arrange yung mga title according to year. Let's say, para meron siyang ano tawag kasi doon? Like pagsusort. Yeah, yung sorting. Parang how do you sort the information resources contained in the app? More on ano lang siya, parang retrieval lang ba? Parang how is the information organization, data retrieval. Tapos parang pag tinype mo, letter E, so nakadepende siya sa title, sa author hindi. Title dependent. So Ayun. far Okay yung kapag yung title, ano siya, marami yung letters. What if yung title, konti lang? Kasi let's say yung dito, ang haba niya, Presim, Peer Enforcement, Improving, and ang dami yung sinasabi sa title. Pero meron kasi mga thesis, mga research outputs na ang content sa title, minsan 10 words lang, meron nga 5 words lang. So, tapos may mga words na uncommon, yung gano'n. Parang sa retrieval pa rin. Parang kung saan na merong author. or year lang, sir. Yung year, ano na siya, parang metadata na yung year eh. Yung author kasi ano siya, parang kapag tinype mo, let's say Angelo, tapos meron kang, sabagay kasi isang ano ka lang naman, isang research output na before you graduate. Yes, sir. Not unless mag-masters po ako dito, sir. Okay. Pero kung meron mga author na, so ito, applicable lang siya sa mga thesis. Yes po, sir. So far po, mga thesis. Okay naman siya, more on ano siya, kung access, retrieval, okay na siya. On the part of the user kasi, dalawa lang kailangan ng user eh. Makapag-login, makapag-access. On the part of the librarian, we also need usage report. Para halimbawa, i-maintain na ipapromote namin yung app. Tapos parang ilan yung nag-access ng mga research output sa IT, for example. Oo. Tapos kung meron sana siyang ano din, yung mga keywords. Opo. Kung Related searchable. sa, opo. Na-related po sa Oo. specific research po. Even though that it is not visible on the title itself, pero Oo. parang part po siya ng... Para kapag halimbawa, merong ginawa on AI, let's say 5 groups gumawa ng thesis on AI, pag tinype mo artificial intelligence, lalabas yung 5 output na yun. Oo, kasi nga, lahat ng research output na yun, gumamit ng keywords na artificial intelligence. Tapos since na-access yun, parang merong merong button na kapag sinerch mo yung usage, lalabas yung ilan lahat yung mga
nag-surf. Meron tayong sinubscribe dito, yung Philippine Journals. Yun na-generate niyang report tatlo. Ilan yung nag-access, ilan yung nagbasa, ilan yung nag-download. Kung pwede din sana. Useful po kasi yung data na yun for you to learn. Oo, kasi sa even sa finance, halimbawa, kasi ito parang nasa ano pa lang siya, product development, no? But once you commercialize this, bebenta to, you will be millionaire after ilang years lang. Tapos, ano yan, pag nirenew kasi yan, check yung, of course, yung cost, at saka yung usage. Parang ilan sa mga students ang gumamit ng app, ang gumamit ng platform. Eh dito, we're paying, ilan ba? 500,000, less than 500,000 in one database. Kaya, merong future sa sa IT. Maganda siya. Parang kulang sa yung landing page. Parang kapag nakapag-login na siya, hindi bubungad sa kanya yung mga logo ng mga colleges. Parang i-describe kasi yung parang welcome to the pangalan ng portal. Oo. Tapos parang what can you find in the portal. Tapos who are the developers of the portal. Kasi kapag kami, yan, ng mga libraries kinatalog namin yun, we will be needing that. Parang where can we attribute the creation of the technology? Minsan kasi, wala. So, hindi namin ma-attribute. Congrats. Thank you so much, Lucy.